good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Will Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Good morning po kayo sa inyo mga kapatid sa dako po rito ng Canada at sa North America at maganda rin naman pong gabi para po sa ating mga kapatid na nanonood ngayon sa Pilipinas. Sana po ay datingan kayo ng broadcast na ito na nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Panginoon ay nasa mabuti rin naman po akong kalusugan. Sa umaga pong ito ang atin pong pag-aaralan ay talata na naisulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. Ipagpaumanhin po ninyong hindi ko po ito naigawa ng PowerPoint presentation. So the title of our lesson for today will be The Thorn. Yun po ang title, The Thorn. Or sa Tagalog ay tinik. No? Si Paul, tinawag itong the thorn in the flesh or tinik sa laman. 2 Corinthians chapter 12, 7 to 9 says, "Because of these surpassingly great revelations, therefore in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang sumulat po nito walang iba kundi si Apostol Pablo. The Apostle Paul experienced having a thorn. That is, he had something he called a thorn in the flesh. And whatever the thorn was, I suspect it was a physical ailment. Something that gives him physical pain. Something that disturbed him and something that hindered him from functioning properly. Alam niyo mga kapatid, kapag may bagay na nararamdaman tayo, hindi po tayo maka-function ng normal, hindi po ba? Hindi po tayo makakilos ng ayon doon sa gusto nating gawin kasi naiistorbo po tayo kung ano man yung sakit na ating nararamdaman physically. Ako po diabetic Alam ko po pag mababa sugar ko Pag mababa sugar ko, nanginginig na po ako, na nangangatog yung tuhod ko, tapos pinagpapawisan po ako ng malamig. Yun po yung mga sign ng ako po ay mababa ang sugar. Alam ko naman po pag mataas, katulad po ngayon, medyo alam kong mataas. Antok na antok po ako, wala po akong energy, at ayun po, kailangan ko na pong uminom ng gamot pag ganon at mag-exercise ng konti para bumaba yung sugar. Kaya makikita po sa mata ng diabetic kung diabetic yung laging malamlam yung mata. Yun po, mataas ang sugar noon. So, ito po yung nagiging distraction natin for functioning properly. Kaya, sino po ba naman ang ayaw ng healthy? Sino po ba naman ang ayaw ng walang karamdaman? Sino po ba naman ang gusto ay merong sakit? Wala naman pong ganun At kung lingkod ka ng Diyos, ginagamit ka ng Panginoon sa ministeryo, hindi po ba ang ganda nga kung ikay laging malusog, wala kang diabetes, ikaw ay normal sa blood pressure, wala kang cholesterol, yung healthy kang matatawag, yung ayos na ayos ka. Yung talagang malusog na malusog ka. Yung para bang sa dami ng demand sa gawain, dapat nga Superman yung pastor Dapat nga yung nasa ministeryo, yung tipong malakas na malakas kasi takbuhan ka ng suliranin, takbuhan ka ng mga taong nangangailangan ng payo, kailangan ka magbigay ng mensahe, ng inspirasyon, at magturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ina-expect dapat lagi malusog ang pangangatawan, masigla, dadayo ka ng pagmimisyon, magtatayo ka ng simbahan, katulad ni Apostol Pablo. Kaya minsan napakalaking question mark, bakit yung mga ginagamit ng Panginoon sa mga gawain ng paglilingkod ay may mga
pagkakataong humihina ang pangangatawan? Bakit pinararanas ng mga karamdaman? Bakit merong mga pagkakataon na sa halip na pagalingin ng Diyos at bigyan ng kagalingan ay hindi pinagagaling? Mga kapatid, ito po yung misteryo ng buhay. Ito po yung misteryo ng paglilingkod. Ito po yung misteryo ng atin pong mga pananampalataya. Sa umaga pong ito, atin pong pag-aralan ang buhay ni Apostol Pablo at ang kanyang paglilingkod. Kilala po natin siya bilang isang masigasig na tagasunod ng Judaismo prior to his conversion. Siya po ay mahusay na leader ng Judaism, very zealous. At ang kanyang paniniwala, itong mga Kristiyanong nagsulputan ay kailangang pagpapatayin, kailangan silang usigin, para itigil na nila ang kanilang ginagawang pangangaral tungkol kay Kristo. Pero while doing that, God has another plan. God has a different plan from what He want to happen. And the Apostle Paul was in a predestined path towards meeting God. Now, he was elected by God to be an apostle. To be an apostle to the Gentile. Though he was not an original apostle, hindi po ba? 12 yung tinawag ng Panginoon. In fact, hindi rin siya ang pang-13 kasi nung namatay si Judas, hindi naman po si Paul ang ipinalit bilang apostol. The apostleship of the Apostle Paul was given to him by the Lord Jesus when he encountered him. Kaya yung pagiging apostol po, mga kapatid, sa pagkakaunawa ko at sa karanasan ng mga naging apostol sa Biblia, naging apostol sila kasi nakasama nilang personal ang Panginoong Hesukristo. They were able to see, experience, felt Jesus physically. No po? At ito si Apostol Pablo, sabihin natin, yes, na-encounter niya physically ang Panginoon, nagpakita sa kanya sa daang Damasco. At dahil po doon, he became an apostle of the Lord Jesus Christ. Ngayon, sa kanya pong kasigasigan na maging apostol ng Panginoon, talaga pong ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa through the energy of the flesh. Kasi alam niya, very limited na yung pwede niyang gawin eh. Alam niya po na time is the most precious commodity na pwede niyang gamitin sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo para maipalaganap ang mensahe ng kanyang pagliligtas. Subalit, okay, alam naman po natin resulta. Tingnan niyo po, di ba, yung mga missionary journey niya, nag-produce ito ng mga simbahang kanyang naitayo. Na po? Kaya most of the epistles na nakasulat sa Bible, it was the effort of the Apostle Paul. So dahil po dito, mga kapatid, dumating siya sa pagkakataon na pwedeng maging cause ito ng pagiging conceited. Alam niyo po ba, mga kapatid, becoming conceited is the prime lesson that we need to look at sa mensahe po ngayong umaga. Yung becoming conceited, yung sense of pride. Pride in all its manifestation is our most pervasive sin and the most dangerous to us spiritually. Pride is the first sin committed in heaven by Satan himself. Yung kanyang pagiging conceited dahil nasa kanya ang lahat. Dahil napakagaling niya, napakahusay niya, napakaganda niya. Si Satanas, before he became Satan, was a wonderful creation of God. He was an angel of God, a cherub. Kaya nga sabi, bakit ka nahulog o tala sa umaga? Yun po si Satanas. So, becoming conceited or becoming pride in all its manifestation is the most pervasive sin and the most dangerous to the spiritual life. Anything God gives us to keep us humble and prayerful
dependent on Him is a gift. Tandaan po ninyo, lahat ng ibibigay ng Diyos para wag mangibabaw ang pride, para wag mangibabaw ang pagiging conceited, biyayang matatawag yon. Ngayon mga kapatid, we have a different definition of biyaya dito. We have a different definition of gift. Kasi po, pag pinag-usapan po ngayon, sa panahon ngayon, sa mga simbahan, yung biyaya, yung pagpapala, yung blessing, it always in the determination of wealth, prosperity, yung pagiging malago, no? Di po ba, the result of success, yung result ng tagumpay, ano po ba yung mga result ng success? Di po ba, growth, strength, power, prosperity, lahat ng energy of the flesh, lahat ng naging bunga ng atin pong pagsusumikap sa katawan. Para sa mga pastor, di po ba, pag nagtatagumpay na, dumadami mga miyembro, lumalago ministeryo, dumadami pera ng simbahan. So it may result into what? Yung success may result in being conceited and may result in pride. Kaya ang Diyos na napakahusay, Diyos na napakarunong, gumagawa siya ng paraan para wag mangyari ang bagay na ito. Sa mga lingkod ng Diyos, sa bawat isa sa atin ngayon, madalas nating ipinagrereklamo, madalas nating isinasama ng loob, madalas nating isinisisi ang Diyos kapag dumaranas tayo ng mga pagdurusa ng buhay. Pag dumarating sa atin ang thorn in the flesh, the first reaction is to blame God. Why me? Nanood po kanina, maaga po ako nagigising mga kapatid, 4:30, habang ako po yung nagluluto, binuksan ko ang television. Napanood ko po si Jessica Soho, yung isang bata na 14 anyos, na meron po siyang kakaibang sakit. Ang kanyang karamdaman, lumalaki yung kanyang breast. Sa 14 years old, napakalaki ng kanyang breast. Hirap na hirap yung bata, hindi siya makatayo ng ayos dahil sa laki nito, at nagiging cause pa ito ng bullying at panunukso ng mga kapitbahay. Ang sabi ng bata, bakit naman po sa dinami-dami ng mga taong normal, bakit sa akin pa ho nangyari ito? Yan. So it is really a rare condition mga kapatid. It is a rare condition at ito po ay nagagamot naman. No? Tatanggalin yung breast, papalitan ng implant, yun po yung solusyon. So, aabot daw po na 1 million pesos para magamot yung batang yon. No po? Pero ang point dito, gusto ko lang kunin yung reaksyon ng bata. Ang sabi ng bata, bakit po ako? Why me? Ang dami namang normal, bakit hindi ako napasama sa normal? So, mga kapatid, sa ganitong mga sitwasyon, common ito sa lahat ng tao. Pero common din ito sa mga Kristiyano. Yung mga dapat nakakaunawa na sa mga pagkilos ng Diyos, yung dapat nakakaintindi na sa mga plano ng Diyos sa kanilang mga buhay, pangunahin pa rin silang nagtatanong, bakit nangyari sa akin ang bagay na ito? Sa pag-aaral po natin ng 2 Corinthians chapter 12, 7-9, ipakikita po natin dito sa pamamagitan ng karanasan ni Apostol Pablo ang ilang mahalagang mga katotohanan. Ang una pong dapat nating tingnan, sabi nga dito po sa mga talatang ito, Paul the Apostle makes two amazing and somewhat initially disturbing statements about painful thorn. No, sa sentence na ito, na sinabi ni Apostol Pablo, makikita po natin verse 7, 2 Corinthians 12:7. Ano po ang sabi ni Paul? To keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelation. No, ano pong ibig niya sabihin doon? Kasi po ang dami niyang revelations Ang daming bagay na sinabi sa kanya ang Diyos na maaaring hindi sinabi sa ibang mga apostol. Ang daming bagay na ipinapagawa sa kanya ang Panginoon. At dahil doon, nagawa niya ang mga bagay na ito. At alam niyo po ang sikreto, kapag ginagawa niyo ang bagay na gusto ng Diyos, pinagtatagumpay ito ng Diyos.
And because of that surpassing greatness. Yun po yung matindi ron yung word na yun surpassing greatness. Ibig sabihin, nagtagumpay. Pinagpapala. Yung ministeryo niya, pinagpapala. Pero sa kabila nun, sabi niya, in order for me to not become conceited, a thorn was given me in the flesh. Thorn was given in the flesh. Yun po ang sabi. So, a messenger of Satan to harass me, yun ang susunod. But the first amazing claim, take note, the first amazing claim of Paul that he make is that God gave him his thorn. Nakita niyo po ba, nabasa niyo po ba yung talata? Ang claim ni Paul, it was God who gave him his thorn. It is clear from the context that Paul identified God as his thorn giver. It was not Satan that gave him the thorn. It was God who gave him the thorn. And he understood that God's purpose was to keep him from being humble. To keep Paul humble. And to be dependent not on the flesh, not on his power, but to be dependent on Christ's power. Verse 9. 2 Corinthians 12:9. So tingnan po natin, paano natin nasabi na Diyos at hindi si Satan ang may bigay nito? Ganito po mga kapatid ang sabi ng talata, to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelation, a thorn was given me in the flesh. Diyos ang may bigay. Ngayon, ito po mga kapatid na thorn na ito ang ginagamit naman ng messenger of Satan para iharas siya. Tingnan niyo po mga kapatid, the thorn per se o yung sakit per se, hindi po yun ang struggle ni Paul. Pero ang struggle po ni Paul dito mga kapatid ay yung messenger ni Satan na nagtotorment sa kanya because of the thorn in the flesh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, itong sakit ni Pablo na ito ay panlalabo ng mata. Kasi yun po yung sinasabi. There are Bible scholars who said that the problem of Paul was his eye. Yung kanyang mata. So, palagay na natin na ito yon. So, sino po nagpalabo nito? Sabi po ng talata, ang Diyos ang nagbigay nito. It becomes a deterrent sa kanyang ministeryo. Nahadlangan yung kanyang ministeryo, yung mga bagay na gusto niyo pang gawin. Pero ang tanong, bakit ito pinayagan ng Diyos? At papaano po ang messenger of Satan can harass him through this problem? Ganito po most of the time. Ayan. Diba? Ganito mga banat ni Satanas Ayan. Yan ba ang anak ng Diyos? Kung talagang ikay lingkod ng Diyos, ba't ka nabulag? O ba't lumabo mata mo? So that will be a torment, mga kapatid. That is a tormenting accusation. Katulad ng ginawa kay Job. Sino po yung messenger of Satan? Doon po sa problema ni Job, yung asawa mismo ni Job ay tormenting figure. A messenger of Satan. Ano sabi ng asawa? Mamatay ka na. Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. At si Satanas, ano ang kanyang accusation? Ano po sinasabi ng mga kaibigan niya? Yung kanyang mga kaibigan, they also considered to be a messenger of Satan. Tormenting him of his situation. Bakit ka nagkakaganyan? Ano kasalanan mo? Siguro may nilabag ka. Wala namang mangyayaring ganyan kung hindi ka nagkasala sa Diyos. Something like that. So the messenger of Satan are continuously harassing him, Job, and I guess the Apostle Paul. So the first claim of Paul, he makes it a point and he shows that God gave him this thorn. Now,
Most of us can't identify with the sorts of revelation Paul was given. At kung babasahin natin yung kanyang suffering na nararanasan sa 2 Corinthians 11:27 hanggang 23, hindi po natin ito naranasan marahil. It's probably safe to assume our thorns don't pierce as deeply katulad ng naranasan ni Paul. But God's purpose in our thorns is similar. Kung ano po yung layunin ng mga pagdurusa sa buhay natin, kung ano man yung naranasan ni Apostol Pablo, parehas. Yung degree ng thorn magkakaiba. But the purpose are all the same. The purpose of what happened to Paul and what is happening to you right now, if you are sick, if you have a problem, if you are having difficulties in life, tandaan ninyo, ang layunin niyan isa lang. Ang layunin niyan katulad din ng layunin kay Apostol Pablo. Maybe God is allowing us to have a moment of meditation, a moment of reflection, na ang buhay na ito wala naman tayong kontrol. Na ang mga bagay na gusto nating gawin, maaaring hindi naman sa atin ipapagawa. Marahil yung mga plano natin sa buhay ay hindi naman talaga gusto ng Diyos at siya mismo ang gagawa ng ibang mga paraan para wag nang matuloy yung mga binabalak natin. Nakuha niyo po? God is in control. Marami pa akong plano sa buhay ko. Marami pa akong gustong mangyari, hindi naman masasamang plano. Hindi naman pangit na balak. Pero alam niyo po ba, kahit na yung magandang plano at yung mabuting plano natin, kung ayaw ng Diyos, hindi naman mangyayari. And God will do all He can para mahadlangan yung mga balak natin. Bakit? Kasi alam din ng Diyos na yung mga balak na yon magtutulak sa atin madalas sa pagiging conceited. At kung gagamit siya ng karamdaman para pigilan tayo, bakit hindi? Minsan po, mahirap tanggapin. Ibig sabihin, sasaktan tayo ng Diyos para lang pigilan tayo? Bakit po hindi? Ibig sabihin, pagkakalooban ako ng Diyos ng karamdaman para lang pigilan ako? Bakit po hindi? Tandaan po ninyo mga kapatid, lahat ng nangyayari sa buhay tanaw na ng Diyos. Tayo hindi. Lahat ng mangyayari bukas, alam na ng Diyos. Tayo hindi. At tayo bilang mga mananampalataya, kailangan nating magkaroon ng mindset na katulad ni Apostol Pablo. The second amazing claim, ito po yung second amazing claim that Paul makes. Kung shocking yung unang claim niya na it is God or it was God who gave him the thorn, siguro mas shocking itong pangalawa. The redemptive pain God gave Paul to protect him from the destructive pain of his pride was delivered to him by the messenger of Satan. Na alam niyo po ba na yung ibinigay ng Diyos na karamdaman ay ang kaparehong instrumento na gagamitin naman ni Satanas para tayo'y lalong itorment. Hindi po ba? Yung mga handicap, yung mga kahinaan mo, yung mga inability mo, yung mga problemang meron ka ngayon, na nagiging cause para hindi mo magawa yung mga nais mong gawin. Hindi ba? Ito rin na ginagamit ni Satanas, wala ka, mahina ka. Hindi mo kaya yan. Kulang yung karunungan mo. Naku, diabetic ka na, hindi mo na yan magagawa. Those are used by Satan to torment us even more. And we find ourselves in an even deeper part of the theological pool kung susuriin natin ito. Pero ano pong ibig sabihin nito? Na Satan pierces us with a thorn from God. Is that what you are implying, Pastor Ruel? Yes. Satan will pierce us, will torment us with a thorn from God.
Yung tinik galing sa Diyos. Pero yung tinik na yon, yun ang isasaksak ni Satanas sa atin. Nakuha niyo po? God gave the thorn, but Satan will do the piercing. That is what is happening. Kaya matindi. Ang tanong, na-trouble ba rito si Paul? Yes. Kaya nga po, ano sabi ng talata? Ang sabi po ng talatang ating pinagbubulay-bulayan, 3 times, verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Lord, take it away. Kasi galing sa iyo to eh. It is only you who can take this away. But he said to me, no, it will remain there. Satan will always be there to torment you. Satan will always be there to stop you from doing whatever you want. On what purpose? For you not to be conceited. Pero sa verse 9, ang sabi ng Panginoon, hindi na yan maalis, Paul. Nandyan na yan. Yan thorn in the flesh na yan. Hindi ko yan babawiin. Pero ito, tandaan mo, bibigyan kita ng biyaya. Yung biyaya na yon sapat para sa'yo. Dito po papasok yung katotohanan, mga kapatid, na ang paraan ng Diyos ay higit na mabuti sa paraan ng tao. Dito po papasok yung idea na yung pagkilos ng Diyos higit na mabuti sa pagkilos ng tao. Kaya nga po, kung tayo lang ang kikilos, ano po ang gagawin natin? We want instant fix. We want quick fix. We want instant gratification. Eh di ba, kung tayo masusunod, anong gusto natin? We want a trial-free life. We want a pain-free life. We want prosperity in everything we do. We want growth. We want success. Lahat po ng bagay na mabuti, yun ang gusto natin eh. Katulad ng mga ipinapangako ng mga prosperity preacher ngayon, yan po ang lahat gusto natin. Sino bang ayaw ng yumaman? Sino bang ayaw ng hindi na magkakasakit? Kung meron lang fountain of youth na habang panahon kang 20 anyos ka na lang, di ba? Lahat gusto ganon. Sino bang gustong tumanda na hindi ka na makatayo? Marami na masakit sa'yo, may mga rayuma ka na, may medical maintenance ka na. Pero lahat ng ito, mga kapatid, ay pinapahintulutan ng Diyos for us not to be conceited. Because becoming conceited, mga kapatid, becoming a man or a woman full of pride is one thing that God hated the most. Yung bang sabihin mong, bunga ito ng lahat ng aking pagpapagal. Naalala niyo po ba yung sa Luke chapter 12, yung mayaman na umani ng marami? At yung kanyang ani, sobrang dami, napuno yung kanyang barn ng kanyang ani. At ang sabi niya, napakadami ko ng ani, gigibain ko ito, yung aking barn, gagawa ako ng mas malaki pa. At sasabihin ko sa sarili ko, kumain ka, magpahinga ka, di ba? Eat, drink, and be merry. Pero ano sabi ng Diyos? Hangal. Ang tawag ng Diyos doon ay hangal. Sa ibang termino, bobo. Sa ibang termino, ano pa? Sabihin, kayo na po magsabi ko, ano pa? Sapagkat ang naisip lang niya ang buhay ay para sa laman. Naisip lang niya na ang buhay ay para sa physical. Pero hindi niya naisip, ang sabi ng Diyos, ngayong gabi, kukunin ang iyong kaluluwa. So God has a power to do that. God has a power to give life and the power to withdraw life. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, huwag niyong katakutan yung may kakayahang pumatay sa katawan. Ang katakutan ninyo ay yung may kakayahang pumatay sa katawan at magbulid sa kaluluwa sa impyerno. Amen? So,
most of us cannot identify with the sort of revelation Paul has. Magkakaiba tayo ng degree. Pero pare-parehas ang layunin nun, mga kapatid. Pare-parehas ang layunin nun. Ano po? Naalala niyo po ba si Joseph sa Genesis 50:20? Ano po? Lahat po ng dinaranas ni Jose ay thorn in the flesh din yon. Not maybe physical thorn, but those are thorn. Considered to be thorn. Mga tinik. Yung pong pagbebenta ng kanyang mga kapatid sa kanya, sa trader, yun po'y tinik. Yung pagtangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid, yun po'y tinik. Yung pong siya'y pagtangkahan ng asawa ni Potifar hanggang sa maipakaulong, yun po'y tinik. Sa bawat tinik na yon, sinasamantala ng kaaway na isaksak ng isaksak iyon kay Joseph. Ano po ang sabi ng Genesis 50:20? Pakinggan niyo po ito. You meant evil against me, but God meant it for good. You may be an instrument of Satan. You may be a messenger of Satan. But God meant it for good. Katulad kay Job. Yung babae, yung kanyang asawa, maaaring messenger of Satan to torment him, to pierce the thorn in his flesh. Yung kanyang mga kaibigan na dumalaw sa kanya, may kanya-kanyang tinik na itinutusok sa kanya. But then, the declaration of Job may be the same. You meant evil against me, but God meant it for good. And the Apostle Paul knows that the most redemptive gift of pain in history is the death of the Lord Jesus Christ, who was given to us through the evilest means. He was pierced. Ano po? And He was crucified. Yun po yung matinding piercing of the flesh. Isa, dalawa, sa mga paa, tapos butas sa kanyang tagiliran. Meron pa hubang titinding thorn na dinanas ng ating Panginoon. But that was considered to be the redemptive thorns that Christ made to deliver us from satanic messenger. Kaya tayo ngayon, tinatanggap natin, mga kapatid, na anumang nangyayari sa katawang ito, anumang nangyayari sa physical, ay kaya nating pagtagumpayan kasi may pangako rin naman ang Diyos, katulad ng kanyang pangako kay Apostol Pablo. Therefore, ang sabi ni Paul, I will boast all the more gladly kapag ako'y may thorn, kapag ako'y mahina. Why? Because God promised him in verse 9 that His grace will be sufficient, for His power is made perfect when we are weak. My power is made perfect in weakness. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan sa panahon ng ating kahinaan. Just like the Apostle Paul's, our thorn weakens us. Sometimes they are visible to others, but often they are hidden from public view, known only to those who know us best. Minsan hindi naman nalalaman ng iba kung ano yung pinagdadaanan natin eh. Hindi naman nararanasan ng iba yung ating pinagdadaanan. Kaya minsan hindi nila tayo naiintindihan. Kaya minsan walang tulong na dumarating. Most of the time, accusations pa. Pero tandaan po ninyo, this is the way our thorns have to be. This is our thorns have to be. Para maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan talagang darating ka pa rin sa punto na wala ka nang aasahan eh. Darating ka doon sa punto na walang tulong na galing sa tao. Pahihinain talaga yung flesh. Para dumating ka doon sa punto na isuko mo na yung flesh
para mangyari ang kapangyarihan ng ating Panginoon. This is the reason we have our thorns. They are weakeners. Weakeners that strengthen us. Yung thorns nagpapahina sa atin para lumakas naman ang kapangyarihan ng Diyos. Without them, we would choose a weaker strength and miss experiencing the glory of God's powerful grace and realize lesser joy as a result. It is just one more wonderful kingdom paradox. Our agonizing thorns ends up producing greater joy in us and ultimately make us more effective and ultimately make us more fruitful. The more we press into this paradox, the more we will say with Paul, therefore I will boast all more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then, I am content with my weaknesses, I am content with my thorns, I am content with insults, with hardship, with persecutions, with calamities. For when I am weak, then I am strong. Dapat po natin itong makita. Kasi po, lahat tayo makakaranas nito eh. Hindi palibasa nasa pagdurusa kayo ngayon ay pinaparusahan kayo. Hindi ho palibasa nasa karamdaman ka ngayon ay parusa ito ng Diyos. Hindi po laging gano'n. Maaring gusto lang ipakita ng Diyos sa buhay natin yung kanyang biyaya, yung kanyang kalakasan. So again, anong layunin ng mga thorn? Mabilisan lang po ito. Una, to keep us humble. No? That is clearly the case in 2 Corinthians 12. Paul had been taken into the heavens. Nakita na niya po yung langit eh. But God would not allow him to get arrogant about that experience. Dalawang beses, hindi, nagkukwento si Pablo. Dalawang beses, hindi ako sigurado, pero nakarating ako sa ikatlong langit. Nakita ko kung ano meron doon. Pero sa halip na ipagyabang ni Pablo yon, at baka nga ipagyabang, so ang Diyos binigyan siya ng tinik sa laman. Anong layunin? To keep us humble. Second, to make us weak. God gave thorn to make us weak. Paul learned the lesson God intended him to learn. When Paul is at his weakness or at his weakest, God would be his strength. And he is all the apostle and God is all the apostles need. Many of us are simply too strong today. Too strong for God to use us. And sometimes in order for God to use us, He needs to weaken us first. Remember the army of Gideon? No? Sinabi ng Diyos kay Gideon, sige, magtipon ka ng mga sundalo. Aba, nagulat ang Diyos, sobrang dami na naipon ni Gideon, no? Ang daming sundalo. Ano sabi ni Gideon? Di pwede yan, bawasan natin yan. Pahinain natin yan. O ito, pwede na ba ito, Lord? Hindi, marami pa yan. Pahinain pa natin. Para magamit kita, kailangan tama lang. Hindi kailangan ng Diyos ng sobrang lakas para hindi na makita ang kanyang kapangyarihan. Kailangan tayong pahinain ng Diyos para makita at maihayag ang kanyang kapangyarihan. Again, isa po ito sa hiwaga ng ministeryo at paglilingkod. Kaya yung mga pastor na sagadang yabang na parabang sila ang dahilan kung bakit yung tao nanampalataya, sila nakakumbinsi doon sa tao para manampalataya, effort nila kaya dumami ang miyembro ng simbahan. Ay nako, sablay po yan sa prinsipyong itinuturo ng Biblia. Yung ano pa layunin ng thorn? To make us pray more. Dito po ilang beses na nalangin si Pablo? 3.
Specifically for these thorns. 3 times. So maybe God is asking us to pray more. Pastor, di ba sabi nga, pag galing naman sa Diyos hindi naman niya tinanggal dahil may layunin. Yes. But it must not stop us from praying and talking to Him. Because, naging resulta ng prayer ni Paul? Ang resulta po ng prayer ni Paul, na ipaunawa sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ko anong layunin ng mga thorn na ito. Kaya when you have thorn in the flesh, that was the time that you need to pray more. Pang-apat, to make us a witness to the world. To make us a witness to the world. You see, it's not when we are rejoicing on the mountaintop that we are the strongest witness of God. It is not when you prosper. It is not when you gain the applause of this world that you can be the greatest witness. The greatest witness. Kailan ka magiging greatest witness? Kapag ikaw ay tinanggalan ng kapangyarihan, ibinagsak sa kalagayang wala ka nang magagawa, and yet ibinigay mo pa rin ang papuri at karangalan sa Diyos. That was the greatest witness. The world takes note when our thorn is incredibly painful. Yet in spite of that, we sing glory, glory, glory to His name. That is the great witness. Hindi yung, pinupuri ko ang Panginoon, dami kong kotse, dami kong ari-arian. Eto pala level ko, hindi pala ako level na to. Eto pala level ko, hindi ka witness nun, ay yabang nun. You are not a great witness of God's power. You are a witness of your pride. Pero pag sumagad ka na, wala ka na magawa. Maaaring nasa deathbed. Maaaring may dextrose, nasa hospital. Pero sa kabila ng lahat ng yon, binabalik mo sa Diyos ang kapurihan. Yun ang matatandaan ng mundong ito. That makes you a witness to the world. Susunod, to teach us the power of His grace. May layunin po ang thorn At ang isa, to teach us the power of His grace. We speak often about grace. But that doesn't mean we really appreciate grace. We don't know how sweet that grace is until it's all we have left. Kailan ba natin kailangan ng biyaya? Sa panahong wala tayong kakayahan. Undeserved favor nga po yung biyaya Kaya nga po ang kaligtasan, biyaya Wala kang kakayahang iligtas ang sarili mo. Ganon din naman po sa flesh, kailangan natin ng biyaya kapag wala nang kakayahan ang flesh. And, we don't know how sweet that grace until it is all we have left. When God's grace is all we have. It's ever present, always available, and sufficient for all we need. That's grace. At panghuli, na reason for the thorn in the flesh to teach others. We're doing that now. Because of the story of the Apostle Paul's life, you and I can learn today to trust God better when we bear our own thorns in the body. When we learn like Paul to rejoice in whatever state we find ourselves, we've gone a long way toward breaking the back of the evil one. We become a spectacle of His grace, and for that, we are teaching others as well. Yun po yung mga purpose ng thorn. Una, to keep us humble, to make us weak, to make us pray more, to make us a witness to the world, to teach us the power of His grace, and to teach
others as well. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Sa umaga pong ito, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa patuloy po na biyaya ng mga mensaheng ipinagkakaloob mo sa amin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyo pong mga kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na laging nakaagapay sa amin pong mga buhay, laging nariyan sa lahat ng sirkumstansya, hindi nagpapabaya, bagkos ay nagiging alalay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at hinihiling ko po sa iyo na kung may mga kapatid man ako na dumadaan po sa mga pagsubok, karamdaman ng buhay, sa iba't ibang mga thorn of the flesh, pwede po bang sa mga mensaheng aming napakinggan ay ibalik mo sa amin ang iyong patuloy na kalakasan at ang iyong mga biyayang hindi nagkukulang upang ito'y amin pong mapagtagumpayan. Tapat ang iyong pangako, your grace is sufficient for us. And to that we are so grateful. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Good morning po mga kapatid. Papuri sa Diyos sa buhay po ng bawat isa na nakakasama po natin sa mga gawain ng Tinig ng Pag-asa. Good morning po kay Ate Cora Dolor, kay Ate Paz de la Cruz, kay kapatid na Rose de Sagun Pascua, ganon din po kay kapatid na Risa Lorraine, yan, ang bilis. Kapatid na Gina Medalla, magandang araw po sa inyo. Kay Pisang Oji Ramos, kay kapatid na Maribeth Eusebio, Ate LV Pascal, magpagaling po kayo. Kasama po kayo sa aming dalangin. Kapatid na Donalyn Abanilla, kapatid na Amtulin, mga kapatid. Ang bilis naman. Marjorie Almasar, magandang araw kapatid. Kapatid na Marby Frias, Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Ate Sally Macabales, magandang araw. Kapatid na Mercy Agustin, Ate Yoli Kerubin, Kuya Eric Maines, Kuya Larry Montillano, Ate Merly Toledo, Nanay Hilda Mendoza. Ayan, so, napakatulin po ng mga comment ninyo mga kapatid. Tita Myra Paredes Libertino, Ate Marie Cruz, Ate Nelia Ramos, Nanay Carolina Bukiran, kay Tina Saludaga, Tina magandang araw, kay Kuya Boyet Kerubin, kay Nanay Elong Santarin, kay Kuya Ronald Cruz, kay Ate Lisa at sa buong sambahayan. Ate Apin Reyes, magandang araw po. Sama po natin sa prayer natin si Ate LV Pascal, ganun din po si kapatid na Maricar Lim. Sana po ang patuloy nilang kalakasan ng kanilang maranasan. Kay Oswald, sa aking inaanak na si Oswald, sama rin po natin sa prayer si Oswald. Meron po kaming pinag-usapan niya na kung kalooban ng Diyos ay sana po ay mangyari. Ganon din po kay Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, Ate Ditas at kay Kuya Vic Lara, kay kapatid na Meryl Cornejo, magandang araw. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Pastor Darrell at Arlene Paredes, sama rin po natin sa prayer ang tatay po ni Pastor Darrell, si Kuya Danny Paredes, yung aking pong hipag na si Ting Gutierrez, sama rin po natin sa panalangin. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Kuya Jerry Olaes at Nanay Belen, magandang araw po sa inyo. Ate Del at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo. Ate Evelyn Cameros, kapatid na Maribeth Eusebio, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kapatid na Hasmin Lucero, Happy Father's Day po pala sa mga tatay yesterday ng Tinig ng Pag-asa. Ayan, meron po ba? Ate Dalia Mendoza, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Marami pong mga bagong pangalan na ngayon ko lang po nakita sa comments. Thank you po for joining. Sana po araw-araw makasama namin kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung mga member daw po ng media, Media Betis. Ate Nanay Hilda Mendoza, magandang araw po sa inyo. Ate Telly Hernandez, patuloy po kayong kasama din sa aming mga prayers.
Ganon din po kay Ate Yeyeng Alvarez, magandang araw po. Ayan, ganon din po si Pastor Conrad Malabag. Maganda po yung sinabi niya. Sabi, we are called not only to believe in Christ but also to suffer with Him. Amen. So, yun po mga kapatid, atin po yung tatandaan. Kapatid na David Sarte Manipol, magandang araw po. Kapatid na Rosa Rodriguez, magandang araw po sa inyo. Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po. Yan, so pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Kung meron man po akong kapatid na Miriam Galvan, magandang araw po. Si kapatid na Vio Bayan, magandang araw. Eric Advincula, magandang araw. At kay Ai, Nanay Nene Enriquez, ayan, at marami pang iba. Pagpaumanin na po ninyo, no? Napakabilis masyado po nung ating mga comment. Di ko na po. Si kapatid na Lynn Kamaisa pala, ayun, nakita ko rin. Yan, maraming pong salamat. Magkita na lang po tayo uli bukas na po. At pasensya na po kayo. Pag umaga, lagi po ako naghahagaran kasi po yung aking panganay, inihatid ko rin po sa trabaho. Thank you po sa pananalangin ninyo sa aming pamilya. Graduate na po yung panganay ko. Ngayon po nagtatrabaho na po siya sa isang bangko. Carpacia Credit Union. So, thank you sa Panginoon. Sana po ay pag-pray naman natin na magtagal siya doon at ma-permanent kung kalooban ng Diyos. Yun po. So, marami pong salamat. Take care everyone. See you tomorrow. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless.